Kaugnay niyan, tiniyak ng BIR na win-win solution ang reformang ito hindi lang para sa gobyerno, kundi para rin sa mga manggagawang Pilipino. Si Sofia Potenciano para sa 13 sa tanghali. Bunsod ng patuloy na sigalot sa Middle East, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung paano nito naapektuhan ang mga manggagawa at middle-class Filipino families. Kaya naman, sa kanya ikalimang State of the Nation address, hangad ng Pangulo na dagdagan ang mga manggagawang malilibre sa income tax. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang train law, exempted lamang sa buwis sa mga kumikita ng hindi lalampas sa 250,000 piso kada taon. Kaya naman, nanawagan ng punong ehekutibo sa Kongreso na amyendahan ang National Internal Revenue Code upang maitaas ang tax exemption threshold sa 350,000 piso. Sang-ayon din dito ang Bureau of Internal Revenue. Ayon kay BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros, bagamat magkakaroon ng revenue foregone, malaking tulong ito sa bulsa ng mga consumer at sa ekonomiya. Kung tataas siya ng 350,000, mababawasan ang buwis ng 15,000, babalik naman po itong dagdag na take-home pay sa pera po ng ating kumikita. So pwede niyang i-gastos uli yan sa merkado, consumption, or pwede pong savings. Samantala, hindi lang mga empleyado ang makikinabang dito dahil may magandang balita din ng Pangulo para sa maliliit na negosyante at MSMEs. Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Sa kasalukuyan, sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act ng BIR, ang MCIT ay 2% ng gross income ng isang kumpanya sa loob ng isang taon. Bukod dito, magkakaroon rin ng tax amnesty para sa mga taong nalugi at nagkaproblema sa pagbabayad ng buwis. Kasalukuyan nang ipinatutupad ng BIR ang One-Time Administrative Abatement Program para sa mga micro-taxpayers o yung mga kumikita ng hindi lalagpas sa 3 milyong piso sa isang taon. So kung meron po silang mga open liabilities, hindi po napagbayaran ng mga buwis, penalties sa filer cases, existing po sa datos ng BIR as of December 31st, 2025, na ang kalahatan po sa isang taon ay hindi naman po lalagpas ng 80,000 pesos, pwede ho sila mag-avail ng one-time abatement, magbabayad lang po sila ng 5,000 pesos kada daon, ay malilinis na ho yung kanilang information. Biyaya at ginhawa man ang handog sa mga taxpayers, binigyang diin ng BIR na lalong paiigtingin ang kanilang programa laban sa mga ayaw magbayad ng tamang buwis o mga tax evaders upang mapanatili ang sapat na koleksyon ng gobyerno. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.